Una po sa ating mga balita, mahalaga ang bawat minuto sa oras ng mga Pilipino. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng nakatagnang konstruksyon ng dalawa pang istasyon ng unang subway sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lamang on schedule ang konstruksyon ng proyekto, kundi mas mabilis pa ngayon. Silipin natin yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Panahon na upang matudukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang pangunguna sa groundbreaking ceremony ng karagdagang dalawang underground stations ng Metro Manila Subway Project o MMSP. Ang presidente mismo ang nanguna sa stake barrel breaking at capsule laying ceremony na tanda ng pagsisimula ng pagtatayo ng Kalayaan Avenue at BGC stations ng MMSP na may kabuuang haba na 1.3 kilometers. The three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Makukumpleto ang bahaging ito ng MMSP sa loob ng mahigit 5 taon, oras na magsimula ang konstruksyon. Bago yan, ininspeksyon din ng presidente ang Shaw Boulevard Station na magiging konektado sa BGC at Kalayaan Avenue stations sa Taguig. Personal niyang inalam ang update at progreso sa ginagawang istasyon na sa ngayon ay nasa 22% na ang progreso. I'm happy to report that the progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are moving even more quickly than that. Muli namang ipinunto ng presidente ang ginhawang idudulot ng kabuuan ng MMSP oras na matapos ang konstruksyon. Lalo't giit niya na mapapabilis ang biyahe mula Valenzuela hanggang BGC sa 29 minutes mula sa dating 1.5 oras. Aabot lamang din anya sa 35 minuto ang biyahe mula Quezon City hanggang Manila Airport. Malaking tulong din ito ayon sa presidente para sa interoperability at maayos na paglalakbay ng mga commuter. At North Avenue, the subway will connect to LRT1, MRT3, and MRT7. At the Anona Station, it will connect to LRT2. At the Ortigas Station, it will link with the proposed MRT4. The subway is also designed for interoperability with the North-South Commuter Railway, strengthening Metro Manila's connectivity to all the nearby provinces. Dagdag pa niya, bahagi ito ng hakbang ng administrasyon na ibalik ang dignidad sa mga Pilipinong araw-araw na iniinda ang trapiko. Kaya habang kasalukuyan pa ang konstruksyon, ipinunto niya na tuloy naman ang mga programa ng pamahalaan para kahit paano'y pagaanin ang buhay ng mga mananakay. Gaya ng discounted beep cards, cashless payment, Love Bus Project na nagbibigay ng libreng sakay sa Maynila, Cebu at Davao. Gayon din ang pagsasaayos ng ilang istasyon ng MRT3. Ayon sa punong ehekutibo, hihigit pa sa kanyang administrasyon ang proyektong ito. Pero tiyak niya siyang magpapatuloy ang mga benepisyo nito para sa mga susunod na henerasyon. Tiniyak din niya ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa pagpapatupad ng proyekto. With the scale and complexity of this project, we are exercising careful oversight and close coordination amongst all the implementing agencies and all our partners. We remain committed to sustain the momentum and to ensure that this project proceeds with discipline, transparency, and accountability. Ang MMSP ang kauna-unahang underground railway system ng bansa na may kabuuang haba na 33.1 kilometers. Hanggang nitong January 31, 2026, aabot na sa 54.79 ang overall progress ng proyekto. May pondo itong mahigit 488 billion pesos. Katuwang dito ng pamahalaan ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.